Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. So ito ulit si JR Doria TV. So mag-ikot-ikot na naman tayo dito sa Pasig River Esplanade, sa Maestranza at saka po sa Port Santiago River Walk. Bago tayo pumunta sa Maestranza at saka sa Port Santiago River Walk, so dito po muna tayo mag-ikot-ikot dito sa Binondo Intramuros Beach. Yan, kung mapapansin po natin, kahit wala pong nagbabantay dito, ang sabi kasi, di ba, bawal na po ditong tumambay at tumistambay kasi may nakalagay naman po doon na no parking na daw. No parking doon banda. So sisilipin natin. Tignan natin kung meron pang no parking doon sa nakalagay. So ito, mapapansin natin, so mayroon ditong kalatura, ayan, or signage na bawal po mag-parking both side. And ito po yung buwan, no, bilog na bilog ang buwan at saka po masarap ang simoy ng hangin ngayong araw ng Wednesday, March 12, 2025. Tapos ito yung pasyalan dito sa Binondo Intramuros Bridge. Kung mapapansin natin, ito marami pong mga nakaupo dito, nagmumuni-muni, at may makikita din tayo mga motor na nakapark dito na dapat sana ay pinagbabawal. Pero wala po tayong nakikita nagbabantay ng mga pulis ngayon dito, no? So yung implementation dapat pagka naumpisahan dapat tuloy-tuloy. Yan, hindi natin alam kung bakit wala po nagbabantay ngayon dito. At meron pa rin pong pailan-ilan na dito po na tumatambay, dito po nagpa-park. Yan, silip din po tayo dito sa Pasig River Esplanade, Phase 1C. Yan, marami pa rin po namamasyal dito, no, ngayong Wednesday po. Mukhang popular na po talaga yung pasyalan dito sa Phase 1C. Marami po talagang dito namamasyal para kumain po. So ito na po yung naging food hub dito sa area po ng Phase 1C. Puro food. Yan, nandito naman po tayo sa Plaza Mexico. Yan, sisilip din tayo sa Plaza Mexico mamaya. So ito po yung itsura ng Plaza Mexico pagka gabi naman po. Pumunta tayo mamaya sa baba, silipin natin etong itsura po ng yung mga namamasyal po sa Plaza Mexico. At saka kung mga tropa kids, kung hindi pa kayo nakakapunta dito, yan, pasyal-pasyal na dito sa magandang pasyalan dito sa Maynila po. Tapos pasyal din po tayo dito sa Maestranza naman po at saka po sa Port Santiago River Walk. Ayan, ikot-ikot po tayo dito. Yan, nandito na tayo mga tropa dito sa Plaza Mexico. Ayan, mag-ikot-ikot na tayo dito sa area. Kamustahin na natin itong magandang pasyalan dito sa Plaza Mexico. So simulan na natin mag-ikot-ikot mga tropa. Let's go, let's go. Yan, so ito po yung ating friendship, Chinese-Filipino friendship para sa Binondo Intramuros Beach. Etong ginawa po. Ayan. Ito po yun. So ito po yung pinaka marker nya. Ayan, mapapansin din natin itong mga kadamuhan dinidiligan para mag survive pa rin, no, yung ating mga kadamuhan dito. Kaya temporary, bawal po munang mamasyal dito. Tapak-tapakan na itong mga damo para lubusang mabuhay. Yan, dinidilig-diligan nila para mag-survive itong mga dabo dito. Mukhang pa nila papakapalin itong damo bago nila i-allow yung mga kababayan natin na pwede na pong umupo dito sa bench. Ayan, sa long bench. So ito yung paligid po ng Plaza Mexico. Yan, pasok na tayo dito sa Maestranza naman. So ito na, nandito na tayo sa Maestranza. Kung mapansin natin, marami tayong mga kababayan ulit na mamasyal dito
So ito pa rin, open pa rin ito. Wala pa rin pong pagbabago. So open space pa rin po yung area ng Maestranza po. So wala pa po tayong nakikita mga workers dito, kung meron na pong ilalatag sila na decoration, no. Kaya mag-aabang-abang pa tayo kung kailan sila magsisimula magtrabaho dito sa area, kung meron pa ba silang idadagdag o wala na. Dahil wala po mga upuan dito, kung mapapansin po natin yung mga kababayan natin, syempre uupo dito sa baluster o sa railings. So dyan na po sila umuupo. Kaya kailangan talaga magkaroon po dito ng upuan para yung mga kababayan natin hindi na po talaga upo sa baluster, di ba? Ginawa po yan harang sa kaya lang ito wala inuupuan kasi walang upuan dito eh. Kaya no choice. So talaga yung mga kababayan natin, may pilitan talaga umupo sa baluster ng railings po. So ito po yung ganap ngayon. Ngayon nandito na tayo sa loob ng Maestranza at nag-iikot-ikot tayo. So ito yung mga kababayan natin na yung iba nagpa-picture, yung iba naglalakad, yung iba naman po nagja-jogging, yung iba naman po may mga bike po. Sobrang luwag ng Maestranza, no. Napakalaki ng open space niya. Pero napakagandang tignan naman pagka simple lang, no. Pero sana madagdagan. May establish pa po itong lugar at malagyan po ng mga upuan at iba pang decoration. Tapos ito, antayin natin kung kailan po maayos yung mga wall dito, kung kailan aayusin. So abangan din natin to kung kailan i-develop. Ito naman po yung mga puno-puno natin. Yan, nilagyan po ng ilaw-ilaw etong puno. Meron din po dito nagro-ronda na guard po, nag-iikot-ikot dito na nakamotor. Nag-iikot-ikot sila dito sa area. Pero dumaan lang naman yung guard din, hindi din naman niya sinaway eto mga nakaupo sa baluster. Para pinabayaan lang din. Yan, so lakad-lakad pa tayo guys dito sa paligid po ng Maestranza. Then pagkatapos na ito, papasok na tayo sa Fort Santiago River Walk naman. Ito naman tayo papasok. Tapos mapapansin po din natin itong mga asong, dalawang asong to, no, na laging nag-iikot po dito yan eh. Laging pinapator nila, no, itong dalawang aso na to. Yan, lagi nilang tinutur etong mga asong to. Napaikot-ikot po nila. So ito yung mga kababayan natin na umiikot-ikot dito sa Maestranza at saka sa Fort Santiago River Walk po. Yan, so eto malapit na tayo sa Fort Santiago River Walk. Yan, ilang hakbang na lang tayo at malapit na. So etong area na to, malalaman nyo po kung malapit na po kayo sa Fort Santiago River Walk, kung magkaiba na po yung lamppost. Kung makikita nyo, iba po yung lamppost style dito at iba naman po yung lamppost na tinayo dito. Yan, wala po siyang yung yung parang yung nakapatong, so nakalapag lang po sa baba etong isa. Ayan, so ito na po yung pinaka end po ng Maestranza. So papasok na po tayo sa
Port Santiago Riverwalk naman. Yan, so nandito na tayo sa Port Santiago Riverwalk. So ito, marami pong i-improve po dito sa Port Santiago Riverwalk, lalo na po itong wall na to na dapat pagandahin din po. Dapat ma-renovate po. For the meantime, tinakpan po muna. Yan, tinakpan muna po yung wall dito para hindi po makita yung medyo ano siya, yung pagkaluma. Kaya tinakpan muna. Kaya abangan natin din to kung kailan nila i-renovate, no, para dagdag attraction din to kung i-restore or redevelopment yan dito sa area. Yan mga tropa, is dito na tayo papasok sa Port Santiago Riverwalk. Yan, dito naman tayo mag-update, silip-silipin natin itong Port Santiago Riverwalk. So kung mapapansin nyo pala, no, nag-post ang IA, ang Intramuros Administration, na ito pala ang Port Santiago Riverwalk ay magkakaroon na po ng food stall or food hub dito. So ina-encourage na po ng IA kung sino po gustong naghahanap po sila ng merchant, ayan, para dito, para pupesto dito, non-food or food stall dito sa Port Santiago Riverwalk. So nakapost na po sa kanilang Facebook page. Ayan, naghahanap sila ng mga gustong sumali dito. Ang presyo po ng merchant po ay 750 per day for 4 square per meter po. Ayan po yung presyo. So kung mga kababayan at gusto pong mag-try dito na magkaroon po ng food stall dito sa Port Santiago Riverwalk, ayan, inquire lang po kayo sa IA o sa Intramuros Administration po. Ayan, so kakapost lang po nila netong 8 hours na po, halos ngayong araw lang po. Kaya so sa mga gusto po mag-inquire, inquire na po sa Intramuros Administration po. Visit lang po sa page nila. Ayan. So sa tingin niyo guys, okay ba magkaroon dito ng mga food stall? Hindi natin alam kung ilan yung mga bazaar na ilalagay dito o yung food stall na ilalagay dito sa Port Santiago Riverwalk. Ayan. So magiging makulay na po yung area po dito, no? So magkakaroon na din po ng kainan at saka non-food dito sa area. Pagka hindi natin alam kung kailan sila magsisimula at kung kailan nila lalagyan po ng kainan dito sa area na to. Yan, kung magkakaroon po ng kainan dito, ang problema, paano na po yung mga ibang mga kababayan natin na nagja-jogging dito, no? So pwede ting pong hindi na makapag-jogging dito, no? Dito sa area. Ayan, so ang ganda pa naman po ng pasyalan dito. Then ayan, nagkakaroon nga lang po ng food stall dito sa area. So ang lalabas dito, ewan ko lang kung hindi na siya magiging park. Ayan, park and dating. So mapapansin natin marami na din po yung namamasyal dito, yung mga nagja-jogging po dito sa area. So dahil po naglabas na po ng announcement or nagtatawag na po sila, so ito ang posibleng mangyari dito sa area at magkakaroon na po ng kainan dito. Yan, lahad-lahad pa tayo mga tropa kits. Punta natin hanggang pinakadulo na itong Port Santiago Riverwalk. Yan, paano natatawagin tong Riverwalk, no, kung meron na pong mga kainan dito. Yan, di natin alam kung saan lalagay at saka kung ilan po ilalagay na kainan dito.
Maganda pa rin sana kung wala, no, kung ganito lang ka plain yung lugar dito, no. Kung magkakaroon ng pagkain, sana doon na lang po sa dulo, pinakadulo. Huwag na po sana lagyan dito sa mga gilid-gilid, kasi pwede na pong katulad nito, pwede na po matakpan itong wall pagka lalagyan po ng mga food hub dito, no, mga ganon ganyan. Yan, marami na din pong namamasyal hanggang dulo po ng Fort Santiago Riverwalk. Ito na po yung pinakadulo po ng Fort Santiago Riverwalk. So ito na yung pinakadulo po ng ating esplanade. Kaya aabangan na lang po natin yung kung kailan po idudugtong naman papunta naman po sa Delpan Bridge. So ayun naman po aabangan natin. So ito po yung itsura ng park dito. Tapos ito naman po yung sa taas. Ito naman po yung Fort Santiago naman. Ito muna yung latest update natin dito sa Fort Santiago Riverwalk. So update na lang po natin ito ulit bukas. Yan, so ito naman po yung itsura ng ating Plaza Mexico. So nandito po tayo sa ilalim ng tulay. Yan, kung mapapansin natin, ito, yan, may mga pamilya po na namamasyal po dito, no, naglalakad dito sa area ng Plaza Mexico po. So ito po yung area ng Plaza Mexico. Yan, silip lang po muna tayo bago po tayo lumipat ulit ng area. Yan, dito na po tayo, papasok na po ng plaza, ng Pasig River Esplanade Phase 1C. So papasok na po tayo dito. So ito po yung ganap ngayon. Yan mga tropa kids, pasok naman tayo dito sa Pasig River Esplanade na Phase 1C. Dito muna tayo tatambay. Parang ngayon ko lang to napansin na iba kulay, no. Napansin niyo ba to? Ibang kulay na. Parang ngayon ko lang napansin na pininturahan siya ng kulay itim. Saka ito po, oh. Ayan, ngayon ko lang napuna. Hindi ko lang po alam kung dati kung kulay itim na po ito. Kung mayroon na po siyang pintura na itim. Ayan, pasok na tayo po dito sa food hub ng Pasig River Esplanade Phase 1C. So ikot-ikot muna tayo dito mga tropa. So ito po, mapapansin natin medyo hindi ganun po karami ngayon yung namamasyal, no? Kumbaga sakto lang po yung namamasyal ngayon. Yan, pero malamig po pa rin po yung simoy ng hangin dito sa area. Yan, grabe, sarap mamasyal dito. Lamig ng simoy ng hangin. Mamasyal ka. Yan, so ito po yung kaganapan dito sa Pasig River Esplanade Phase 1C. Yan, so dito naman po tayo sa paligid ng hagdanan po.
Phase 1C pa rin po to. So silip lang po tayo. Yan, kung mapasin nyo po, nawala na po yung ilaw ng LED dito, no? Dito sa may tuloy ng Jones Bridge. Kumbaga, paano nangyari to? Ano to, ninakaw, no? Sa baba. Yan, tapos sumilip din po tayo dito sa ANB. So ito po yung kaganapan ngayon dito sa ANB. Yan, sinilip din natin kung yung mga namamasyal dito. Yan guys, so ito muna yung latest update natin dito sa area po ng Pasig River Esplanade, simula po sa ANB. Ayan, kumbaga ito yung pinakadulo natin, tapos dumaan po din tayo sa Phase 1C, then sumunod po sa Plaza Mexico, then sumunod din po sa Estranza, then ang pinakahuli po ang Port Santiago Riverwalk po. Maraming salamat guys. Ito po ulit si JR Doria TV na lagi nag-update dito sa Pasig River Esplanade. Thank you po and God bless. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ingat po kayo lagi at pagpalain po kayo na may kapal. Salamat po.